moisture content niya. Okay, so unahin po natin to kasi hindi ito masusunog kaagad. Pag unahin natin yung garlic, anong mangyayari sa garlic? Susunog na, hindi pa luto yung food. Yeah. Okay? Hindi pa luto yung onions, I mean. Okay. So unahin po natin yung onion. Nakita niya. Alright. So onions po, mas madaming antioxidants yung red onions compared sa white onions. Okay? So kung for example, meron kayong patient na may cancer, mas gusto mong maglutuan siya ng onions na red. Flavor-wise, mas matapang yung red onion. So, mas flavorful yung food. Pero yung ginamit ni Kuya dito, okay lang rin naman to. Kasi ang white onions naman, kung flavor ang pag-usapan, mas matamis siya. Okay? So, iba-ibang onions, iba-ibang flavor at gamit. Bigak mo, tumatay na yung taray. Oo nga, napansin ko parang lumalayo sa akin. Ayaw yata sa akin. Ay, nakita po ninyo, translucent na siya. Parang nag-iba na yung kulay. Kanina puting-puti. Tapos parang nagba-brown na yung bottom ng pan. Yung heat, Doc, slow fire o bawasan ng medyo high heat kaya? Okay naman. Okay naman. So, once na nagsa-start na siyang malanta, saka natin lalagay yung garlic. So ito yung garlic mabilis masunog. So kailangan bantayan ninyo kaagad. Tama ba yung Tagalog? Malay ako dun. Bantayan niyo ng husto yon. Opo. Kasi dapat hindi masusunog yung garlic. Yung garlic. Papait. Kasi papait. So, kaya ko rin gusto na gamitin ay red onions kasi nadi-differentiate ko. Pag white onions, ang hirap i-differentiate ng garlic. Pero okay lang. Walang problema naman. Mas mabilis pa rin masunog ang garlic kaysa dun sa onions na nilagay natin kanina. So, pag may nakita na kayong brownish na ingredients, ibig sabihin, malapit na masunog yung inyong garlic, kailangan nang ilagay yung water. Okay? Ayan, nagbe-brown na. Baka masunog na. Okay? Kita po ninyo, nag-start na mag-brown. Huwag na po yung antayin kasi magba-black yan, mapait na siya. Okay, so listen carefully. Alright, so sounds like it's being sauteed. It smells like it's being sauteed. Pero anong ginamit natin? Water lang. Ako, lahat sa akin pupunta yung amoy. Pero amoy na amoy ko yung Okay, Bombay. yung amoy ko yung parang ginisa na amoy. Okay? Dagdagan na natin. Ito, ang galing, unlimited yung salt yung oil natin, no? Ito yung oil natin. Water. Ang mahal pa naman ng mantika. Oo, ito water lang. So now, you want to sweat it. So, lulutuin na natin at saka yung flavor niya para lumabas siya. Pabayaan po yung mag-simmer yung hanggang medyo halos wala ng tubig. Okay? So mag-sweat lang po siya dyan para yung flavor, yung dumikit na sugar sa ilalim ng natural sugar from the onions dun sa ilalim ng pan. Pag dinagay mo yung tubig, mabilis ma-dissolve po yun. Yun yung nagpapasarap ng flavor ng food. Okay? Kaya po, ganun yung ginagawa natin. Tiyan po ninyo, medyo brownish yung water, di ba? Yes. Gawa po yun dun sa caramelization ng onions. Without oil. You didn't even use oil. Okay? Walang trans fat. Yeah. So, Pag maraming mantika yan, Doc, pupunta sa ay, ugat natin. mangyayari, Aneurysm. pagdanong oil sa first part ng intestines natin, nandun yung fat receptors. So, sisignal yung fat receptors, may oil na parating. So, kailangan ma-digest ito. Sisignal niya sa brain to produce more cholesterol para gumawa ng bile. Yung bile ang mag-digest ng fat. Hindi ito ng fat, ng oil. So, if you have a lot of fat in your food,
ang daming cholesterol na pinoproduce ng katawan natin na extra yon just to digest the fat that you ate. And usually high-fat foods, low in fiber. Fried chicken. Diba? Mga fried, usually, ano yan low in fiber. Unless na Japanese ka, tempura na vegetables, no? At least yun high fiber. Pero most ng modern day na fried foods has very little fiber. So yung cholesterol na produce mo, hindi mo yun ilalabas. I-re-absorb ng katawan mo yun kasi walang fiber na didikit yung cholesterol. Kapag high fiber yung food mo, kung may cholesterol ka man na na-produce, didikit siya dun sa fiber at ilalabas mo lang. Yun kagandahan ng high fiber na food. Yan. And, Meron pa. Okay. So, konting-konti na, medyo madami pa rin. Pero kita na po ninyo, nag-evaporate na rin talaga siya. So we can now put the other ingredients. If you're cooking a bean stew, then you can add the beans. Kung gusto nyo talaga na yung classic na gisa na may tomatoes, then you can add the tomatoes at this point. Okay? So ngayon, dahil yung recipe natin ay snow peas lang naman, ang goal ko lang dito ay maituro sa inyo yung paggisa na na walang oil. Okay? So pwede na tayong maggisa. Monggo, gisang monggo, ganito rin. Di ba? Ginisang, kamote tops, ganito rin. Okay, so tubig lang po. Onions muna, garlic, then water. Yun lang. Okay? Alright, si Chef, take over na Chef. Kaya na po ang dito. So, basically, Chef, pwede pong ma-explain lang kung paano ginawa ito. Kasi ito, in-explain ko na eh. Yun na lang. Ano lang po siya, totally, parang niroast din siya. Kumbaga sa nangyari lang ngayon, wala tayong oven. So, niluto ko lang siya sa kaldero ng rice cooker. So, slow heat talaga siya. Then, same na para sa oven kasi di ba ang oven kulog. So, kaya tinapan ko rin siya. Then, only 15 minutes or 10 minutes, nahalo ko siya para hindi masunog yung pinakailalim. So, nagbabalance pati yung niya, yung luto niya, pare-pare sila naluluto, sabay-sabay. So, di ba, Chef, hindi mo naman nakokontrol ang temperature sa rice cooker. I-cook mo siya. hindi po. Dito ko rin po siya niluto. Yung kaldero lang ng rice cooker ginamit ko, ma'am. So, Akala ko rin eh. naging creative lang ako. Kaldero lang ginamit ko. So, dito ko pa rin siya So niluto pwedeng, sa kaldero. pwedeng hindi rice cooker na kaldero. Pwedeng kahit anong kaldero. Mostly dapat non-stick din siya. Kasi Non-stick. Kaya didikit pala, po siya. Kaya Kasi pala wala rice walang cooker. water. Wala nang Wala water. pong water po yan. Wala po. As in, Ganun walang water. lang. Same na Kaya parang slow ni-roast nyo heat siya. na. Kasi So far. magwa-water po siya. Once na slow heat ka lang, So, magtutubig siya talaga. natural na water from the carrots. Apo, natural Okay. na carrots, Yun. Slice lang po, onion, slice tsaka ko garlic. lang. Ayos yung technique natin eh. Sige po. So next na gagawin, ihahalo lang lahat ng ingredients. So, Chef, so do the honors po. Pati yung salt, pati yung lahat ito. Yung soy sauce, yung nakalagay dun sa Sayang. ingredients. Masusunog naman yung bacteria nun. Init. Oo, di ba? Galing. Parang nawawala talaga yung... okay. Relax. Hindi namin kayang ginaganon. Matatapon yung niluluto na. Pagtapon yun. Nagagalit yung mga asawa namin. Nasa na yung pinigil siyang pamalig. Bakit? Matapon. Ayan, pag chef talaga, guesstimate na lang eh. Alam na nila yung tamang flavor. Okay? Ayan. Coconut milk. Coconut milk. Okay. So, yun yung doon sa... Galing. Pag yun, pala. yung kalahati, wala Kaya na. pala masarap sa Antonios. Ginaganon-ganon, no? Wala, hindi namin kaya yan. Baka maubos. Rosario. Yan kaya yung matamis Bye-bye. kuya, na peanut butter. Ay, lilis yan, matamis yan. Pero sige lang. Okay lang, sige lang. Yan ang available eh. So medyo matamis po ito ha.
One. Although ang lutong Pinoy talagang medyo matamis eh. Lagi may ano eh, no? Lagi may sugar. Napansin ko talaga. Yun. Patis, pasta, spaghetti. Oo nga. Sugar ko lang. Saka yung soy sauce. Tumitid niya lang. Lalagyan ko na po yung soy sauce. Sama-sama na kami. Malalim na kuha lang gagamitin mo. Galing. Kung ma-imagine po ninyo, ano? Ano po yan? Ano Soy sauce. Soy sauce lang po. Soy sauce. Ano Dok, ginamit mo? ginamit na soy sauce? Brown specific Okay, so brand or... ang nakakalungkot ngayon, for some reason, Oh. nag-upgrade lahat ng ingredients ng soy sauce. Dati, walang MSG ang soy sauce. Recently, napansin ko lahat na meron. Ang wala lang yata is Marca Piña. Yun lang ang nakikita ko na babasahin pa rin yun kasi meron silang versions eh. May mga, ano yun? May kalamansi, ganyan. Pag may kalamansi, may MSG. Okay. Yung parang pinaka-normal nila, yung original nila. Yun yung ano. Okay lang ba sa inyong maanghang? Or, Iwalay mo na yung kay nanay. okay, ano na lang, kanya-kanyang lagay na lang, ha? Para baka manghangan. Tapos sir yung honey, yung ginawa kong ano. So, honey na lang ang Ano ginawa. po yan? Okay, sige po. Ito yung honey na Or agave. agave, honey, sugar, then yung mushroom powder. Very good, very good. So, ganito lang. Kung kayo po ay diabetic, I don't recommend adding sugar. Okay. Okay? And ang kailangan talaga is agave. Agave kasi po, Plant-based kasi. yeah, I mean, even honey is plant-based, ano? Kasi galing naman sa nectar ng flowers. Pero masyadong mataas ang asukal. Sucrose siya. Yeah. Masyadong mataas yung asukal ng honey. Ang agave is also sugar, but it is harder to digest. Dok, sabi po Doc, Dok, to your honor. kasi may narinig ako Dok na ang asukal daw ay hindi masama sa Diabetes. katawan kasi gandol yun sa tubo. Ano po? Galing sa Doon tubo. sa Sugar cane. sugar cane. Tubo. Yeah, I mean, Malinis naman ka sa'yo. pag refined sugar po, hindi pa rin maganda. Kasi pre-process mo Pag-refine na. lang, pero pa-process na yun. Pero kunyari, ang prutas, may asukal yun. Di ba? Ay. Natatapo na pala. Sarap. Galing, galing. Ano yun? Pasta, pwede po siya sa pasta. Sa recipe kasi Ah, nito. noodles. Pwede siya sa noodles, pwede sa rice. This one is So, parang salt, hinamalayan ang salt. gagawin ni Kuya, itatop lang niya dun sa Sa noodles. pasta. Hindi pwede rock salt. Lagyan Pwede na po, natin ng pwede chili. po. Pwedeng Iniwalay rock mo na salt, yung kay kahit anong nanay. salt. Lagyan natin ng chili flakes. Oh, wala mo na si nanay. So yan, sarap yan sa rice. Yan, tikman po Pwedeng nila. rice, pwedeng sa pasta. Yun yung nasa ano nila. And yan po ay rice noodles yan Kuya, di ba? Yung niluto mo, parang yun yung Thai na noodles. Tayo na noodles. Ano yun? Okay?